Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I am Itanabas, who is the one who breaks the crooked teaching in any different denomination. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoong Hesus, no? Magandang umaga sa inyong lahat mga kabradyos, no? Nandito na naman tayo once again, no, sa atin po na channel, Itanabas Channel, at nandito na naman tayo sa maliit nating studio at mayroon po tayong tatabasin, talakayin ngayon dahil napakainit na issue ang mga bagay natin pong pag-usapan, no, mga kabradyos. At bago po tayo mag-umpisa, no, sa atin pong talakayin, nais ko pong iparating sa inyo ang mga pasalamat, lalo na sa mga nag-subscribe, no. Even though konti lang, no, ang numbers sa atin pong subscribers, ngunit ako po nagpapasalamat sa mga taong nagsusubaybay at patuloy na nakikinig at nanonood, no, sa aking pong mga video, no. At daan muna tayo mga kabradsis, no, sa atin po na mga shout out. Matagal ko nang hindi nakapag shout out, no, lalo na sa mga matali kong kaibigan, no. Nais ko pong iparating ang shout out doon po kay sa aking pong kapatid sa pananampalataya, no, si Teodoro Muniz, dahil siya po'y patuloy rin sumusuporta sa atin po na ginagawa palagi. At ang Diyos po'y magpapala sa kanya at sa kanyang pamilya. At also I would like to shout out to Jordan Mangas, no. Ito po yung mga kaibigan ko, mga malapit sa buhay ko dyan kay Kristo. Although lahat naman tayo yung magkakapatid, ngunit may mga close talaga tayo, no. Kaya at saka shout out din sa lahat ng mga kasamahan ko sa men's ministry, no, dahil kami po ay nagpapatuloy sa mga pagtitipon sa tuwing kami po yung mag-gathering during second Thursday of the month. At ang Diyos po ay magpapala sa inyo lahat, and God bless. Now, tayo po ay mag-umpisa na mga kabransis, no? At ako po ay naniniwala na ito po ay kalooban ng Panginoon. At kung ang boses ko may mag-iba, sinadya ko yun, no? Huwag niyong pansinin yan, kasi nais ko lang yun, no, na madiin ang mga mensahe na akin pong banggitin, no? Kaya huwag lang kayong magtaka, no, pag tayo po'y kung mayroon pong force ang atin pong boses ngayon, no? Kasi kailangan natin. Ako po'y nalungkot at parang mayroon po akong naramdaman na awa, no, sa mga RCC members, no, dahil hanggang ngayon mga kabradsis ay hindi pa nakahalata sa mga pari nagtuturo sa mga kapalastangan, no, mga kapalastangan na mga aral, no. Biro mo, ito pong paring Darwin Gitgano mga kabransis na nag-encourage sa mga tao makinig na lang daw sa simbahan. Hindi na parang baliwala na talaga ang Biblia. Tingnan natin ang video. Amahan, paminaw mo. Bisan ako, dili na ako magbuot sa simbahan. Ni ako, aron mamati lang sa simbahan. Because the church is the pillar and the foundation of truth. Anong pagkaka na to simbahan? Dili ang Biblia mo pillar and foundation of truth, ha? The church. Mo-interpret din ang Biblia. Maubit na nagkalalain na ito pagtuoron. Kahit, hinahin na ito interpret. Now, atin pong maunawaan mga kabradsis na parang hindi na talagang mahalaga ang Biblia, no? Yung mga sinasabi ng isang pari dahil ang Biblia daw ay hindi pillar and foundation. Parang gusto niyang ilihis ang text na ito mga kabradsis para lumalabas na mas mahalaga pa ang relihiyon nila kaysa Biblia. Hoy mga RCC members, hindi kayo naghalata? Ha?
at hindi man lang kayo nagtanong kay Darwin Getgano at sabihin, Pader, hindi kaya bunga ito sa kalasingan mo, Pader? Ha? Hindi man lang kayo nagtanong, tanungin nyo sana itong Darwin Getgano, Pader, hindi ka bangag? Dahil ito pong term na bangag, ito po'y ginagamit ng ating former President Duterte, no, toward PBBM, na tinatawag na bangag. At hindi naman yun bangag, hindi naman bangag itong ating presidente. Pwede nating masabi na parang bangag itong pare ito dahil ito pong pare na to ay isang lasinggirong pare. Bakit ko nasabing lasinggirong pare? Dahil siya mismo ang umamin. Tingnan natin ang video. Inom ba? Gamay naman ako. Okay, Kristo at Diyo ba dito? Kuha mo na niya. Kuha kayo. Harap niya container. Kristo at Diyo to. Wala na kini akong doon ka container to ba? Kuha mo na niya Kristo. Ngayon, para mahuwasan ka sa kahubog ng paria, ito si Father Darwin Getgano, para mahuwasan ka sa imong kahubog, makinig ka. Makinig kayong mga RCC members sa mga paliwanag ko patungkol sa talata na kinukuot niya doon po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. No? Dahil ako po'y hindi lasing kasi hindi naman kami umiinom ng mga alak. So, nasa matino kaming pag-iisip at sa matitino din ang aming pagpapaliwanag sa mga tao. Dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, babasahin ko at pakinggan ninyo, tapos i-interpret ko ng Tagalog dahil English ang unahin natin. So atin pong babasahin ang kinukot na talata ni Darwin Getgano at aking pong ipaliwanag at makinig kayong lahat, kayo lalo na kayong mga membro ng RCC. Sabi po dito, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. At atin pong basahin ang Tagalog. Dito po sa versikulo 15 sa wikang Tagalog, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Yan mga kabransis, at ipaliwanag ko ngayon. Malinaw mga kabransis, no? May mga punto po sa binasa po natin dito. Sabi po dito sa 1 Timothy 3:15, ito pong sinabi dito na sa English pa, God's household, which is the church of the living God. Nasa Tagalog pa, bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng buhay na Diyos. So hindi pa tayo magpatuloy sa dulo mga kabransis. Nais ko lang pong itong ipaliwanag sa sinabing God households o bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng buhay na Diyos, church of the living God. Bakit ito ini-specify ni Apostle Paul na church of the living God? Dahil mayroong church of the dead God, mayroong church sa mga patay na Diyos. Kung mayroong church sa buhay na Diyos, mayroong church sa mga patay na Diyos. Mayroong iglesia sa patay na Diyos. Ano tong iglesia sa patay na Diyos? Yung mga Diyos na hindi makarinig, yung mga Diyos na hindi makahinga, yung Diyos na hindi makapagsalita, yung Diyos na hindi makakakita, yung Diyos na hindi makahipo, yung Diyos na hindi makalakad. Yun ang mga patay na Diyos. Mayroong iglesia ng mga Diyos na patay, na kahit naglindol na, kahit may typo na, nakangiti pa rin, nakasimangot pa rin, dahil walang feeling of compassion, walang pakikiramay sa mga pangyayari. Yun ang Diyos na nakatira sa Diyos, sa iglesia sa mga rebulto, iglesia sa mga patay na Diyos. Kaya in-specify ni Apostle Paul,
Church of the Living God. Ano tong Church of the Living God? Itong bahay ng Diyos or God's household. Ito po'y bahay ng Diyos, which is the Church of the Living God. Patuloy po tayo sa binabanggit ni Darwin Gitgano, itong the pillar and foundation of the truth. No? Pillar and foundation of the truth. Sa King James Version, the pillar and grounds of the truth. Ito po ang napakalaking kontrobersyal sa binanggit ng isang pari dahil ito po'y ginawang church. Isa lang, no? Sabi niya, ang church daw, ang iglesia daw, ang church daw nila ay siyang tinatawag na pillar and foundation of truth. Ibig sabihin, ang simbahan na yata pillar, foundation, and truth. Hindi nakaunawa itong pari na to at hindi nakaintindi. At paano siya makaintindi na palagi yata itong lasing? Hindi mo maunawaan. Ang sabi dito ni Apostle Paul, ito pong bahay ng Diyos, which is the Church of the Living God. Ang church or bahay ng Diyos, siya po ang iglesia sa buhay na Diyos. At tapos, iglesia sa buhay ng Diyos, siya rin ang the pillar and ground or foundation of the truth. Itong bahay ng Diyos, siya ang church sa buhay ng Diyos at siya din ang pillar and ground of the truth. Ibig sabihin, itong bahay ng Diyos, yan ang lalagyan sa tinatawag na katotohanan. Truth. Diyan ilagay ang katotohanan dahil ito pong household or bahay ng Diyos ay Church of the Living God, pillar and foundation of truth. Diyan natin ilagay, diyan natin gagamitin ang katotohanan. Ito pong tinatawag na Biblia. So ito pong bahay ng Diyos ay ito po ay iglesia sa buhay na Diyos at pillar and foundation of the truth. Diyan natin dalhin ang katotohanan, ang Biblia, ang kasulatan ng Diyos. Doon sa bahay ng Diyos, ituturo ang salita ng Diyos, itong katotohanan. Walang ibang katotohanan na binabanggit sa Biblia. Ito pong kasulatan, ito pong salita ng Diyos, ang katotohanan. Sinabi na yun ni Jesus Christ sa John 17 verse 17 na wala nang ibang katotohanan, salita lang ng Diyos. Ang katotohanan na salita ng Diyos, diyan ilagay sa bahay ng Diyos, which is Church of the Living God and pillar and foundation. Yan, gamitin yan ang tinatawag na truth or katotohanan. Doon dalhin, dyan ilagay ang tinatawag na katotohanan sa tinatawag church or bahay ng Diyos. Huwag mong gawing isang sentence na ang church ay yun ang pillar, foundation, truth. Parang nilinglang mo yung mga tao. Parang nililito mo yung tao eh. No, di ba? Nililito mo yung tao. Ang ibig sabihin, malinaw ditong pagkapasa na Church of the Living God, the pillar and foundation of the truth. Ito po'y pillar, ground sa katotohanan, ang bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ay tinatawag Church of the Living God at ito po'y pillar and ground sa katotohanan. Diyan ilagay, diyan gagamitin ang katotohanan, diyan ituturo ang katotohanan. Yun ang ibig sabihin, mga kabradsis, lalo na ikaw, Mr. Gitgano, no? Question, Mr. Gitgano, dahil hinihikayat mo ang mga tao, mga membro mo na magpunta na lang sa simbahan at makinig na lang sa mga ituturo sa simbahan. Now, tanungin kita, saan kukuha ang simbahan mo na aral? O saan ba kayo kukuha para ituturuan natin ang mga tao? Anong klaseng mga doktrina o aral ang ibigay ninyo sa mga tao? Ano kayang mangyari? Hindi kaya kayo magtigmo-tigmo? Hindi kaya kayo magkatang-isip? Malamang gagawa na naman kayo ng dagdag tradisyon na naman nagawa ng tao galing sa pag-iisip ng simbahan, galing sa pag-iisip ng mga tao, dagdag na naman tradisyon. No, instead of scriptures, instead of Bible, dahil ito po'y may kasing ng Diyos, ang kasulatan ng Diyos ay may kasing ng Diyos, ang Biblia, hindi na. Doon na kayo kukuha sa kataisip nyo para lang maano yung relihiyon nyo. Anong sabi ni Apostle Paul, 2 Timothy chapter 3 verse 16? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagsaway
o sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ito ang sabi ni Apostol Paul. Ito pong kasulatan ng Diyos, ito pong Biblia, ito po'y tinuturing natin mga lahat or buong kasulatan ng Diyos, ang Biblia, ito po'y gagamitin para ang tao po'y ating sawayin dahil sa kamalian ng tao. Ang Biblia or ang buong kasulatan ay kapaki-pakinabang po ito sa pagtuturo ng katotohanan. Dito po ang Biblia ang katotohanan. No? Or pagsaway sa mga kamalian, pag ang tao po'y nasa mali ng direksyon, talagang sasawayin siya sa pamagitan ng kasulatan ng Diyos, ang Biblia. At ito pong Biblia o kasulatan ng Diyos ay gagamitin para ituwid ang likong gawain ng tao. No, kung lalo na ikaw, Darwin Gitgano, dapat ka sawayin, dapat ka ituwid yung mga turo mong liko, no? At saka ito po'y gagamitin sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sabi po ni Apostol Paul sa Biblia, mga kabransis, no? Dapat ito ang ituturo ninyo, mga pare. Ito ang Biblia ang ituturo niyo, lalo na ikaw, Darwin Gitgano. Ha? Nagtaka ako sa iyo, Mr. Darwin Gitgano, ayaw mo sa Biblia, tapos makukuot ka pa sa Biblia. Ikinukuot mo itong Matthew chapter 16 verse 18 bilang patunay na tatag daw kayo ni Kristo, iglesia daw kayo na itinayo ng Kristo, tapos nakukuot ka pa sa Biblia, sa Gospel of Christ na galing naman ito sa Biblia. Galing naman ito Matthew 16 verse 18. Dapat huwag ka nang magkukuot pa sa Biblia kung ayaw mo ng Biblia na maging katotohanan, na maging instrumento para turuan ang tao sa loob ng simbahan. No? Sabi dito sa Matthew 16 verse 18, sabi po ni Kristo, makinig ka Mr. Darwin Gitgano, tukuron ko ang akong iglesia. No? Pinagmamalaki talaga niyo itong ang iglesia ni titinayo ni Kristo, no? Sa Cebuano pa, tukuron ko ang aking iglesia, no? Inaangkin niyo ito, nga si Kristo daw ang nagtayo sa iglesyang Romano Katoliko Apostolika Romana, no? Kung si Kristo ang nagtayo sa relihiyon o sa kanyang iglesia, tandaan mo, kung si Kristo man, entonces ang iglesia na itinayo ni Kristo, sumunod sana ni Kristo. Kung ang kinininyo na kayo tinayo na iglesia, itinayo kayo ni Kristo, sumunod kayo sana ni Kristo, makinig kayo sa salita ni Kristo, makinig kayo at gawin ninyo, tuparin ninyo ang mga sinasabi ni Kristo o salita ni Kristo. Hindi na suwayin ninyo ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sasabihin ninyo kayong tinayo, tapos yung ang nagtayo hindi ninyo sinusunod. O ito po'y malinaw at maliwanag na hindi talaga kayo titinayo, hindi kayo tatag ni Kristo dahil kayo ang salungat, kayo ang sumuway. No, kaya ayaw ninyo sa Biblia eh. O anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 10 verse 27? Sabi ng ating Panginoong Jesus, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Yun ang sabi ng Panginoon, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking boses at kilala ko sila and din sila po'y susunod sa akin. Kayo, sumunod ba kayo sa boses ng ating Panginoon? Hindi naman kayo sumunod sa salita ng Diyos. Yung sumuway nga kayo eh. Ang dami nga yung sinusuway niyo. Kaya nga ayaw na niyo sa Biblia eh. Kasi kapos na kayo sa kasinungalingang pangatarungan. No, kapos na kayo, parang naubusan na kayo ng pangatarungan, naubusan na kayo ng mga tuwiran. Kaya inikayat ninyo mga tao na huwag makinig, huwag magbasa sa Biblia. Doon na lang sa simbahan, takot kayo dahil ang dami ng mga taong na mulat na ang mata. Ang dami ng mga tao na nahimong naging totoong Kristiyano, no? Tapos may sinabi ka pa dito sa video. Tingnan natin mga kabranses. Mo interpret ng Biblia. Mao bitaw nang kinalain na to pagtuoron. Kay hinahin na to interpret. Anong sabi? Anong sabi niya? Ma-interpret ba daw ang Biblia? Yun ang sabi niya sa video. Siya yung binanggit niyang salita, no? Ma-interpret ba daw ang Biblia? No? Kaya daw nagkanya-kanya ang mga tao, naglain-lain daw ang pundok, nagkanya-kanya ang pundok o grupo o pananampalataya ng tao, no? Dahil daw hindi daw ma-interpret ang Biblia. Batang Darwin Gitgano, parang hanggang ngayon lasing ka pa yata ngayon eh.
iwanan mo na yung paglalasing mo dahil hindi ka talaga makaunawa sa Biblia. Ang ginagawa mo lang, ano lang, no? Ang ginagawa ninyong mga depensor ng Katoliko, puro na lang mga pang-angkin-angkin, puro na lang pagsisinungaling, puro na lang panglinglang, deceiving the people, no? Hindi daw, bakit daw, hindi daw ma-interpret ang Biblia. Sabihin ko sa iyo, Mr. Darwin Gitgano, hindi na kailangan yung interpretasyon mong liko. Hindi na kailangan mong mag-interpret ka ba? Yung interpretasyon mong liko dahil simula pa lang kayong mga depensor, CFD, tinitwist na ninyo ang aral sa Biblia para or upang idipinsa ang kabaluktutan or ang baluktot na aral sa Roman Catholic Church. Mr. Darwin Gitgano, alam na sa lahat na talagang idipinsa nyo lang, i-twist ninyo ang mga talata sa Biblia. Mr. Darwin Gitgano, ang Biblia ay matimdaan mo at makinig ka. Ang Biblia ay mayroong sariling interpretasyon na hindi mo na kailangang i-interpret pa. Makinig ka na lang, magbasa ka na lang, makinig ka at tuparin mo. Yon ang gawin mo. Hindi na kailangang mag-interpret ka pa. Makinig ka, magbasa ka at tuparin mo. Yon ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya nasabi ng ating Panginoong Hesus sa Luke 11:28 o Lucas 11:28, sabi po dito sa Biblia, ngunit sumagot si Jesus o siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Pag ikaw po'y nakikinig at ito po'y tinutupad sa buhay mo, binabantayan mo ito na hindi ka maka-disobey, hindi ka maka-violate, no? Bantayan mo ito at makinig ka, mapalad ang tao. Pinagpala ang tao, blessed ang taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At hindi na kailangan yung interpretasyon mo, Mr. Darwin Gitgano. Dahil ang mga apostol po ay sumusulat sila sa Biblia hindi upang lituhin ang tao, hindi upang mahirapan ang tao pag-intindi, pag-unawa. Anong sabi na Apostol Paul? Malinaw na malinaw. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 13, kung mayroon kayong Biblia, basahin ninyo. Sabi po dito sa English, for we do not write you anything you cannot read or understand. Yun ang sabi na Apostol Paul, hindi kami sumusulat ng kahit anong bagay na hindi ninyo mababasa at hindi ninyo maunawaan. Lahat ng isinulat ng mga apostol, ito po'y mababasa at maintindihan at maunawaan. Kaya huwag mong ilito ang mga tao. Ma-interpret ba daw ang Biblia? Yun ang sabi mong hungaw daw na pangaturungan. Ikaw yung hungaw. Ikaw ang hungaw. Bakit mo ang mga tao linglangin mo? Ikaw yung hungaw. Kaya gusto kang mag-interpret sa Biblia, gusto mong i-interpret ang Biblia to cover up sa mga aral ng relihiyon ninyo na salungat sa Biblia. Ayaw, takot kayo na malaman ng tao, malaman ng buong mundo na ang relihiyon nyo ay nangangaral na salungat sa Biblia, salungat sa Diyos. Yun ang kinatatakutan ninyo. Kaya lang, gumagawa kayo ng private interpretation. Nag-private interpretation kayo para lang i-cover up yung bakit kayo gumawa ng larawan, bakit binabautismuhan ng mga batang mangmang, batang bagong gisilang, at bakit may nagpipista, bakit may tradisyon, bakit may purgatory, bakit may mga pagsamba ng Diyos-Diyosan, at bakit marami. At bakit mayroong mga daming mga ginagawa ninyong mga violation or violating the words of God. Marami, no? Yung mga sacrament daw, no? Wala naman itong sacrament, kadimonyohan yun eh. Bakit kailangan pa kayong gumagawa ng sacrament na mayroon naman Biblia sundin mo at sundin natin lahat? At saka dito na naman tayo mga kabratsis, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, no? Lalo na sa mga kaibigan ko, yung mga viewers, salamat sa papanood nyo. At sana huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa atin pong channel, Itanabas Channel. At kayo'y papalain ng Diyos, kayo'y ingatan ng Diyos, at kayo'y iligtas ng Diyos, no? Ang kaligtasan ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na araw o next week, next year, kundi ngayon ang kaligtasan, no? Kaya nang narinig niyo itong mga salita ng Diyos,
yung katotohanan, no? Huwag kayong patubi-tumpi. Kailangan magbalik kayo sa Panginoon. Sa Biblia tayo manalig, sa Biblia tayo mag-aral, sa Biblia tayo makikinig, hindi sa aral ng tao. Mayroon kasing aral ng tao. Salamat sa lahat. God bless.